Paglipas ng panahon, ating balikan sa ating hulihan. Kung paano nasimula ang tiwalang pag-ibig ng tanging Diyos ang lumikha. Sarap balikan ang nakaraan. Tulad ay mahinanak na kay ligayang muling buksan. Naro'y nasuhan dahil ng mabuting kalagayan. Tunay na tuntungan sa ating patunguhan. Huwag buti ng nag-aari mong ipan, magpakailanman. Gawa ng pag-ibig mo walang hanggan, may ginawa sa
minsan di mo pinag Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na po sa mga minamahal namin ng mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam po namin na handang-handa na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit minarapat ng pangangasiwang pangkalahatan ng kabanal-banalang Iglesia na pasimulan ninyo ang mga hakbang sa pamamagitan ng paraang ito, sapagkat karagdagan po kayo sa mga alagad na magtataguyod ng mahalagang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na si Kristo Jesus. Dahil nga sa kahalagahan ng gabay na ito, sino mang nabautismuhan sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi muna maaaring atangan ng anumang katungkulan kung hindi pa niya na ipagtatapos ang gabay na ito. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na JL. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Gabapong kasama ng kapatiran, kabanal-banalang bayan, makapangyarihan.
Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na po sa mga minamahal namin na mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam po namin na handang-handa na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit minarapat ng pangangasiwang pangkalahatan ng kabanal-banalang Iglesia na pasimulan ninyo ang mga hakbang sa pamamagitan ng paraang ito, sapagkat karagdagan po kayo sa mga alagad na magtataguyod ng mahalagang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na si Kristo Jesus. Dahil nga sa kahalagahan ng gabay na ito, sino mang nabautismuhan sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi muna maaaring atangan ng anumang katungkulan kung hindi pa niya na ipagtatapos ang gabay na ito. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Jehiel. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Agapong kasama ng kapatiran, kabanal-banalang bayan, makapangyarihan. Kapayapaan po ang sumainyong lahat, lalo na sa mga mahal namin na mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Jehiel, at kayo po ay aking inaaniyahan na tunghayan natin ang mga mahalagang kaalaman patungkol sa pagiging kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya tayo na po at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Sa pagkakataong po ito ay ipagpapatuloy po nating talakayin ang paksang ang kulturang Kristiyano. Sa nakaraan nating pagtalakay ay naunawaan po natin kung anong ibig sabihin ng kulturang Kristiyano at kung ano-ano ang mga dapat nating tandaan sa pagsasakabuhayan nito. Ngayon naman po ay tatalakayin natin ang ilang mga halimbawa ng kulturang Kristiyano na dapat po ay hayag na nakikita sa ating araw-araw na pamumuhay. Tandaan natin na dahil ito ang kulturang umiiral sa loob ng iglesia, ang mga gawang ating tatalakayin ay dapat na hindi pilit, kundi natural na nakikita sa ating mga magkakapatid. Ang una po sa mga kulturang Kristiyano na dapat ay ating maisakabuhayan ay ang agape. Agape, ang pangunahing utos sa atin ng ating Panginoon. Ito ang magpapakilala na tayo ay mga tunay na anak ng kataas-taasang Diyos. Batay po sa nasusulat sa 1:13-34 hanggang 35, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Upang matulungan na tayo ay makapamuhay sa agape, mayroong nagsisilbing gabay sa atin, na kung ating sisikaping gawin, ay magiging kalikasan natin ito. Ito po ay ang 15 likas agape na nakabatay sa unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 4 hanggang 8. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi naguugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Bunga ng dakilang utos na ito, bumangon sa kabanal-banalang iglesia ang iba't ibang kaugalian o mga kasanayan
na kaganapan ng utos na ito. Ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Una, ang banal na pagbabatiang magkakapatid. Ang banal na pagbabatiang magkakapatid ay bahagi ng one another ministry na tinalakay sa doktrinang ang tipan ng pagkakapatiran. Kaiba sa nakasanayang pagbati na Magandang araw po! Hello! Hi! sa kabanal-banalang iglesia ay ginagamit ang salitang shalom o shalom po. Ang shalom ay isang salitang Ebreo nang ibig sabihin ay kapayapaan. Ibinili ng Panginoon sa mga alagad na bumati ng kapayapaan sa mga bahay na kanilang patutunguhan. Ito po ay mababasa natin sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 5. At sa alimang bahay na inyong pasukin, ay sabihin ninyo muna, kapayapaan nawa sa bahay na ito. Dahil dito, naging kaugalian na sa kabanal-banalang iglesia na gamitin ang salitang shalom bilang pagbati sa tuwing magkikita-kita ang mga magkakapatid. Ginagawa ito kasabay ng mahigpit na yakap kung ang magbabatian ay lalaki sa kapwa lalaki, paghalik sa pisngi kapag babae sa kapwa babae. Kung hindi naman magkapareho ang kasarian, ay bumabati ng shalom kasabay ng handshake. Sa pagkakataon naman na maghihiwalay, sa halip na bye o paalam, ay mispa o mispa po ang salitang ginagamit. Ang mispa ay isang salitang Ebreo rin, na ang kahulugan naman ay mababasa po natin sa Henesis 31:49. At mispa, sapagkat kanyang sinabi, bantayan ng Panginoon ako at ikaw pag nagkakahiwalay tayo. Bukod sa banal na pagbabatian, isang kultura din sa loob ng kabanal-banalang iglesia ang pagsasagawa at pakikipagkaisa sa Agape Day. Ang Agape Day ay itinakda tuwing unang Adonai o Sunday ng bawat buwan. At ito ay pinagdiriwang tuwing pagkatapos ng kabanal-banalang takdang pagkakatipong pagsamba. Tuwing sasapit ang Agape Day, mayroong isang maiksing programa na nakabatay sa tema ng bawat buwan. Gayun din, pagkatapos ng maiksing programa ay nagsasalo-salo sa pagkain ang kapatiran. Ang layunin ng mga gawain na ito ay upang magkaroon ng fellowship at upang patibayin sa pag-iibigan ng isa't isa. Kaya't napakahalaga na sa tuwing sasapit ang araw na ito ay nakikipagkaisa ang lahat. Kung ang pagmamahal ng magkakapatid ay kultura sa kabanal-banalang iglesia, hindi sapat na ang pagmamahalang ito ay manatili lamang sa ating magkakapatid. Ang pag-ibig na ito ay dapat na maiparating din naman natin sa ating mga kalahi o sa mga taong hindi pa kaanib sa kabanal-banalang iglesia. Maraming mga gawa ang maaaring magpakita ng agape sa ating mga kalahi. Ngunit ano nga ba ang pinakamabuting gawa na maaaring nating gawin para ipakita na totoong iniibig natin sila? Walang iba, kundi ibahagi natin sa kanila ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating pong sinampalatayanan. At ito rin ay katungkulang tinanggap natin sa Diyos, buhat ng tayo ay Kanyang iligtas. Gaya ng nasusulat sa unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 9, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dahil sa dakilang katungkulang ito na ibinigay ng Diyos sa atin, isang kultura sa kabanal-banalang iglesia, ang pakikipagkaisa ng mga kapatid sa mga gawaing pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ano-ano nga ba ang mga paraan upang tayo po ay makabahagi sa pangangaral? Narito po ang ilang mga halimbawa upang ang lahat ng mga kapatid ay magkaroon ng bahagi sa ministeryong ito. Una, ang pagiging speaker for Christ. Sa bawat lugar kung saan may pangangasiwa ang kabanal-banalang iglesia, ay nagsasagawa ng mga seminars kung saan ang mga kapatid ay sinasanay at tinuturuan upang maging kasangkapan sa pangangaral. Sa seminar po na ito, ay itinuturo sa mga kapatid ang mga tamang paraan ng pagmimisyon,
at kung paano ituturo ang mga paksang aralin na nakaukol sa pagmimisyon. Ito ang pinakamabisang paraan upang ang isang kapatid ay makabahagi sa pangangaral at makahikayat ng mga tao upang makasama natin sa kabanal-banalang iglesia. Kaya sa mga kapatid na nais matuto o makabahagi sa pangangaral, maaari po ninyong lapitan ng inyong mga tagapangasiwa upang malaman kung paanong kayo po ay makakadalo sa Speakers for Christ Seminar. Ang ikalawang paraan ng pakikibahagi sa pangangaral ay sa pamamagitan ng THM. Ito ay nangangahulugang tanging handog na misyunin. Ano naman ang THM? Ito ay ang mga kalahi natin na maaari nating akayin upang sila ay makapakinig ng mga aral ng kabanal-banalang iglesia. Maaari pong sila ay ating mga anak, asawa, magulang, kapatid, kamag-anak, kaibigan at iba pa. Basta't may ugnayan tayo sa isang tao, maaari natin silang alukin na magpamisyon sa kabanal-banalang iglesia upang mapakinggan po nila ang ating doktrina at mahikayat silang sumampalataya sa Diyos at umanib sa kabanal-banalang iglesia. Maaari natin silang alukin ng pangangaral sa kanilang sariling tahanan o kaya naman ay imbitahan silang dumalo sa mga gawaing pangangaral ng kabanal-banalang iglesia gaya ng Akay Agape at kabanal-banalang krusada. Bukod sa mga nabanggit, mayroong isang kulturang Kristiyano na hindi dapat napapabayaan ng sino mang kapatid sa kabanal-banalang iglesia. Ito ay ang pagdalo sa mga pagkakatipong Kristiyano. Ang mga pagkakatipong Kristiyano ay pagkakatipon ng mga kapatid ayon sa oras at dako na itinakda ng kasangkapang pangasiwaan upang magsama-sama sa pananambahan at gawaing paglilingkod sa Diyos. Ang ilang uri ng mga pagkakatipong Kristiyano ay ang mga sumusunod. Una ay ang kabanal-banalang takdang pagkakatipong pagsamba o KTPP. Ito ay ang mga regular na pagkakatipon ng mga kapatid sa mga dakong sambahan upang sama-samang maglingkod sa Diyos. Ito ay karaniwang sinasagawa tuwing araw ng Carpus o Huwebes at Adonai o Linggo. Ikalawa ay ang mga pagpapasalamat. Sa isang buong taon ay mayroong 5 pagpapasalamat na isinasagawa ang kabanal-banalang iglesia, kung saan ay nagsasama-sama ang kapatiran upang sabay-sabay na pasalamatan at sambahin ng Diyos sa lahat niyang mabubuting gawa. Ang mga ito po ay ang mga sumusunod. Pasalamat ng anibersaryo ng pagkakatatag sa Pilipinas ng kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na isinasagawa tuwing buwan ng Byula o Mayo. Pasalamat sa paghirang ng kapisan ng Alpha Omega at mga awit ng Son na isinasagawa tuwing buwan ng Esi o Pebrero o kaya naman ay buwan ng Eo o Marso. Pasalamat sa paghirang ng Mahanaim at Abieser na isinasagawa tuwing buwan ng Abieser o Hulyo. Pasalamat sa anibersaryo ng Tipan ng Agape na isinasagawa tuwing buwan ng Hepsiba o Nobyembre. Taunang pasalamat na isinasagawa sa tuwing magtatapos ang isang taon. Mayroon din namang mga gawain kung saan ang mga kaanib sa kabanal-banalang iglesia ay nagkakatipon upang alalahanin ang Panginoong Kristo Jesus. Ito ay ang mga sumusunod. Paskwa. Ito ay sinasagawa tuwing sumasapit ang araw na kung tawagin ng iba ay Huwebes Santo. Dito ay kinakain ang pinagputol-putol na tinapay na walang lebadura at iniinom ang katas ng ubas na kumakatawan sa katawan at banal na dugo ng Panginoon. Ang 7 wika. Ito ay sinasagawa naman sa araw ng Libre o Biyernes pagkatapos po ng Paskwa. Dito naman ay ating sama-samang pinag-aaralan ang mensahe ng mga huling salita na sinambit ng Panginoon sa krus bago siya mamatay. Sa mga pagkakatipong Kristiyano na nabanggit, laging mayroong awitan
pagpapahayag at pagtuturo ng mga dalisay na aral ng Diyos na nagpapatibay sa ating pananampalataya, na siyang susi upang mas lalong maisakabuhayan ang kulturang Kristiyano. Sa kasunod nating pagkikita, patuloy nating tatalakayin ang mga halimbawa ng kulturang Kristiyano na dapat ay hayag na nakikita sa ating pamumuhay at sa pagsasama-sama bilang mga kapatid sa kabanal-banalang Iglesia. Patuloy po nating tunghayan ang mga kasunod pang pagtatanghal ng Gabay ng Kristiyanong Ganap. Muli, ito po si kapatid na Jehiel. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Mispa. Magapakong kasama ng kapatiran, kabanal-banalang bayan, makapangyarihan. Tayo po ay magpapasimula na sa ating takdang pagkakatipong pagsamba. Ngayong ika-22 ng Agape, Araw ng Carpus, magalang ko pong inaanyayahan ang lahat na tumayo. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng kabanal-banalang Iglesia na Ina natin, binabati ko po kayo ng kapayapaan. Awitin po nating may kasiglahan at may espiritu ang pambansang awit ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang awit ng Sion. Sa ating pagpapatuloy, sama-sama po nating awitin ang mga likhawit ng pagtatalaga at pagpupuri sa Panginoon. Mauna po dito ay ang likhawit ng taon, ang likhawit na My God, You Are Wonderful, at isang bilang mula sa himno espiritual. From eternity till the next eternity.
ko ang ibang patutugunan. O inang kabanal-banalan, dakila ka kailanman. Sa bahaging ito, inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo. Awitin natin ang awit ng pagpupuri sa Panginoon at tanggapin po natin ang ating minamahal at ginagalang, ang isa sa ministro konsagrado ng Kabanal-Banalang Iglesia, ang kapatid na Armageddon, Aaron Bruso. Mga minamahal na mga kapatid, sa pangalan po ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng ating ina Iglesia na kabanal-banalan, kapayapaan po ang sumaating lahat. Papuri at pagpapasalamat sa kataas-taasang Diyos. Sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Magsilapit kayong lahat, o bayan ng Diyos. Magpisan at magkaisa upang sumamba sa Panginoon, sapagkat siya ay dakila at marapat na purihin. Umawit sa Panginoon, itanghal ang kanyang banal na pangalan. Ihandog sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa Kanya. Purihin ang Panginoon na kataas-taasan. Ipahayag ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kanyang kagilagilalas na mga gawa sa lahat ng mga tao. Ipahayag ang kanyang pagbuligtas araw-araw. O Panginoon, Ikaw ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, ang una at ang huli. Ikaw na mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ang nag-iisang maluwalhati at makapangyarihang Diyos. Ikaw ay kamanghamanghang Diyos, banal, matuwid at walang kapintasan. Naparito ka sa amin na may walang hanggang pag-ibig. Kay dakila ng iyong pag-ibig, tapat, dalisay at tunay. Lumapit ka sa amin na may kagandahang loob. Ikaw ang Diyos na Espiritu ay nagkatawang tao. Kataas-taasang hari na nagpakababang tulad sa alipin. Ang makapangyarihang leyon ay naging korderong handog. Ikaw ay namatay, inilibing at muling nabuhay
para sa aming katubusan. Kaya't sambahin natin ang kataas-taasang Diyos. Umawit tayo sa Kanya ng mga awit ng papuri. Magalak ang langit at matuwa ang lupa. O bayan ng Diyos, itaas ang inyong mga kamay sa pagpuri sa Kanya. Alleluia! Ang Panginoon ay naghahari magpakailanman. Si Kristo Jesus ang tanging Diyos at tagapagligtas. Siya darating upang hatulan ang sanglibutan sa katuwiran at katotohanan. Siya'y paririto upang putungan ang kanyang mga banal ng korona ng buhay. Maranatha, ang Panginoon ay dumarating na madali. Mangaghanda upang salubungin ng ating Diyos, ang Alpha at ang Omega. Bayan ng Diyos, magpakabanal kayo, sapagkat ang Diyos ay banal. Sumamba sa Panginoon sa kagandahan ng kabanalan, ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen. Aba, Ama naming Hari, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, dakilang Panginoon naming Diyos, muli Panginoon, narito po ang iyong mga anak, muli lumuwalhati, nagbibigay kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Dakilang Panginoon naming Diyos, muli Panginoon, narito po kami mga anak mo Panginoon, upang muli magbigay ng pasasalamat sa mga pagkakataong pinigil niyo sa aming Panginoon. Ngunit Panginoon, bago ang lahat Panginoon, hinihiling namin kung ano man ang mga nasisilip niyong mga pagkukulang o pagkakasala ng bawat isa sa amin. Pakalinis-linisin mo kami, Panginoon, patawarin, upang kami naman ay maging karapat-dapat na tatanggap ng iyong banal na pangalan. Dakilang Panginoon namin Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa pagkakataong pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, upang kami makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Dakilang Panginoon namin Diyos, muli kami magbibigay ng mga pananambahan sa iyong banal na pangalan. Dakilang Panginoon namin Diyos, ininadalangin po namin ang isubong iyong kakasangkapanin, Panginoon. Nawa, Panginoon, gabayan niyo po siya, Panginoon, at
ang bawat sasambitlain niya sa mga kapatiran ay maging karapat-dapat sa iyong banal na pangalan. At ang bawat sasabihin niya, Panginoon, ay maging tulong sa mga kapatid upang kami madala sa kasakdalang minsan pang ninanais niyong makamit ng bawat isa sa amin. Dakilang Panginoon namin Diyos, tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Itong taon na ito, Panginoon, tulungan niyo kami sa aming mahakbangin. Naway panay kaming pagpatuloy sa mga katungkulang siyang iniatang niyo sa amin. Dakilang Ama, alam namin, Panginoon, alam niyo lahat ng mga bagay. Kaya naman, Panginoon, isinasalang-alang namin ang lahat ng mga bagay, Panginoon. Kayo po ang gumitna o kumabay sa aming mga hakbangin. Dakilang Ama, maraming salamat sa mga patuloy ng mga pagpapala. Bagamat kami mga nagkukulang, hindi kayo nagsasawang palalahanan ng bawat isa sa amin. Dakilang Ama, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapatiran namin hindi namin na mga nakakasama. Kasangkapanin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang sila'y aming maibalik sa iyong banal na harapan, upang kami sama-samang magbibigay ng kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Dakilang Ama, marami kaming nais hingiin, subalit umid ang aming mga labi. Nawa, Panginoon, nananampalataya ang bawat isa sa amin, karagdagan niyo po sanang ipagkaloob sa amin ang hindi masambitla ng aming mga labi. Dakilang Ama, ang lahat ng mga bagay sa inyo namin pinagtatagubilin, kalakip po ng maraming pagpapasalamat sa tanging lamang niyo pong pangalang Diyos Kristo Jesus, naming isang tagapagligtas. Amen. Ating tanggapin ang mga awit ng Sion sa kanilang handog na likhawit sa pangunguna ng mga awit sa sakop Sion. Bulacan South na may pamagat na Dakila Ka o Diyos. Sa
Diyos ng pag-ibig. Nakita ka, O Diyos, nakikita mo ang lahat. Kaya't manoli, may bantay sa iyong mga mata. Ngunit lalo kang dakila, sapagkat ikaw ang Diyos ng pag-ibig. At sa iyong Muli ay inaanyayahan ko po ang lahat na tumalagang lubos, sapagkat sumapit na po ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkakatipon. Ating tanggapin ang biyaya ng mga salita ng Diyos sa pagkasangkapan sa Kanyang isinugo sa atin sa araw na ito. Ang minamahal nating kapatid, isa sa mga ministro konsagrado ng kabanal-banalang iglesia, ang kapatid na Armageddon Aaron Bruso. Salamat po sa Diyos dahil ngayon ay ating tatanggapin ang kanyang mga banal na kalooban sa pamamagitan po ng araling inihanda ng kasangkapang pangasiwaan para lubos nating makilala ang Diyos na ating iniibig at pinaglilingkuran. Ayon sa tema ng taon na The Alpha and the Omega at sa ilalim po ng first quarter na tumatalakay sa diwang Christ Jesus is our great God and Savior. Ang atin pong paksa para sa araw na ito, piliin ang tunay at buhay na Diyos. Choose the true and living God. Sa mundong ito na napakaraming iba't ibang paniniwala, aral at pananampalataya, paano po natin matitiyak na ang Diyos na ating kinikilala at sinasamba ay tunay at buhay na Diyos? Maaring sa kalooban po natin na mga magkakapatid, tayo po ay nasa matuwid na pagkakilala. Pero gaya po natin, marami ding mga tao ang may ganitong uri ng pananampalataya. Sila man ay napakatatag sa kanilang sinasampalatayan ng mga aral. At baka nga masigit pa ang kanilang paninindigan kaysa sa atin. Sila man ay nangangaral at nagpapahayag ng kanilang pananampalataya. At alam po natin mga kapatid na marami silang nahihikayat. Pwedeng sabihin, mas marami silang nahihikayat kumpara sa atin. Opo, mas marami ang naniniwala sa kanila. At ang resulta, kung ang pag-uusapan ay bilang ng mga miyembro, masasabi nating di hamak na mas marami sila kaysa sa atin. Ang mga ito ba ay nangangahulugang sila ang nasa katotohanan at tayo ay hindi? O kaya naman, yung Diyos ba na kanilang kinikilala ay tunay at yung sa atin ay hindi? Ano po ang katotohanan tungkol sa bagay na ito? Sa oras na ito, tayo ay kailangang magpasya. Hindi lamang kung sino ang ating paniniwalaan, kundi kung sino ang dapat nating piliin. Sapagkat ang ating pagkakilala at pagpili sa Diyos na ating paglilingkuran ang magtatakda kung paano tayo mabubuhay at kung ano ang ating magiging kapalaran. Kaya alamin natin ang kalooban ng Diyos. Pasimulan po natin ang ating mga pagtalakay. Ano ang paniniwalang kinahuhulugan
ng maraming mga tao tungkol sa pagkakilala sa Diyos. Atin pong basahin ang Jeremias Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 11. May bansa bang nagpalit ng kanilang Diyos, kahit na hindi ito mga tunay na Diyos? Ngunit ako, ang dakilang Diyos, ay ipinagpalit ng aking mga mamamayan sa mga Diyos na walang kabuluhan. Ang tinutukoy po ng Panginoon sa talatang ating binasa na bansang nagpalit ng kanilang Diyos ay ang bayang Israel. May mga bansa na kahit hindi tunay ang kanilang mga kinikilalang mga Diyos, hindi nila pinapalitan ang mga ito. Ganun nila pinapakita ang kanilang pagpapahalaga at paggalang sa kanilang mga itinuturing na mga Diyos. Mahal na mahal nila ang kanilang mga Diyos. Pero ang bayang Israel, kabaligtaran po ang kanilang ginawa. Bagamat sila ay mayroong dakilang Diyos, pero ano po ang kanilang ginawa? Sa talata pong ito ay atin pong makikita ang pagdaramdam ng Diyos sa bayan. Bakit? Dahil siya na dakilang Diyos ay ipinagpalit nila sa ibang mga Diyos. Sa hindi tunay na mga Diyos, sa mga walang kabuluhang Diyos. Kung atin pong titingnan ang mga unang talata, dito sinalaysay ng Diyos kung gaano niya po kamahal ang bayang Israel. Siyang dahilan upang siya na Diyos ay gumawa ng mga dakilan at kabanghamanghang gawa sa kanilang mga buhay. At sa maraming pagkakataon, nagpakita ang Diyos ng mga dakilang himala sa kanila. Halimbawa, nang sila po ay nasa Ehipto, ang Diyos ay gumawa sa kanila ng mga dakilang gawa hanggang sa sila po ay palayain ng Diyos sa kamay ni Paraon. Nang sila ay nasa ilang, nakita po nila ang iba't ibang mga gawa ng Diyos sa kanila hanggang sa sila po ay makatuwid sa dagat na mapula. Sila po ay pinatnubayan at tinulungan ng Diyos hanggang sa kanilang marating ang lupang pangako ng Diyos. Opo mga kapatid, ang daming ginawa ng Diyos sa kanila na mabuting gawa. At dahil sa mga kabutihang yaon, lalong natanghal ang kanyang kadakilaan bilang tunay na Diyos. Kaya sinabi po niya, ako ay dakilang Diyos. Pero sa kabila ng kanyang kadakilaan, sa kabila ng lahat ng kanyang mga ginawa sa bayang Israel, ano po ang ginawa nila sa Panginoon? Sila ay tumalikod sa pagsamba sa tunay na Diyos at pinagpalit nila ang Diyos sa hindi tunay at walang kabuluhang mga Diyos. Bakit hindi tunay at walang kabuluhang mga Diyos? Ayon po sa salin ng Tagalog Popular Version, mga Diyos-Diyosang hindi naman makakatulong sa kanila. At alam po ninyo rin ang kalagayan ng maraming tao sa ating panahon. Maraming mga tao ang hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Bakit nagagawa ng maraming tao na kumilala at sumamba sa hindi tunay na mga Diyos? Atin pong basahin ang kasagutan sa Gawa, Kapitulo 14, ang bersikulo po ay 11. Ganito po ang ating matutunghayan. At nang makita ng karamihan ang ginawa ni Pablo, ay nagsigawan sila na sinasabi sa wikang likaw niya, ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao. Ito po ay mga pangyayari na kung saan si Bernabe at si Pablo ay napagkamalang mga Diyos dahil sa ginawa nilang himala na pagpapagaling sa isang lalaking pilay. Pilay mula pa sa tiyan ng kanyang ina na kailanman ay hindi na maaring makalakad pa. At dahil po sa himalang ito na nakita ng mga tao na ginawa ni Bernabe at ni Pablo,
Tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo. Sino po ba si Jupiter at Mercurio? Si Jupiter po ay kinikilalang Supreme God or King of Gods. At si Mercurio naman ay God of Communication. Ito po ay hango sa tinatawag na Roman mythology. Ang mga tao sa Lystra, ang Lystra naman po ay isang syudad sa Turkey. At ang mga tao doon ay naniniwala sa Roman mythology. Ang Roman mythology naman ay ang paniniwala ng mga Romano sa iba't ibang mga Diyos na pawang kathang-isip lamang, sapagkat ito'y batay lamang sa mga sabi-sabi at walang katunayan. Sa mga tweed, ito pong si Jupiter at Mercurio ay mga Diyos-Diyosan lamang. Ngayon, nang makita ito ng mga tao, nagumaling ang lalaking lumpo, sapagkat nang siya nga ay mapagaling na Bernabe at Pablo, siya po ay biglang lumukso at biglang lumakad. Kaya't labis na namangha ang mga nakakita. Sila'y nagsisigaw at sinabi, ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao. Pagkatapos nito, ang mga tao ay kumuha ng mga handog, sapagkat nais po nilang sambahin si Bernabe at si Pablo dahil nga sa kanilang nakitang himala. Bakit nais po ng mga tao na sambahin si Pablo at Bernabe? Dahil nagtaglay sila ng maling pagkaunawa o paniniwala. Kaya kahit na ang mga apostol ay mga tao lamang, sila ay itinuring at kinilala bilang mga Diyos na ayon nga sa kanilang paniniwala si Jupiter at si Mercurio. Ngayon, upang maingatan ang matuwid na pagkakilala, paano inilalarawan ng mga kasulatan ang tunay na Diyos? Ayon po sa Nehemiah chapter 9 verse 6, kasalin po na easy to read version. Ganito po ang ating mababasa. You are God, Lord, only you are God. You made the sky and the highest heavens and everything in them. You made the earth and everything on it. You made the seas and everything in them. You give life to everything. And the heavenly angels bow down and worship you. Ang nag-iisa at tunay na Diyos ay ang dakilang may lalang o dakilang lumikha. O tinatawag din pong Great Creator. Siya rin ang tagapagbigay buhay o life giver sa lahat ng mga nilikha. Siya po ang gumawa o lumikha sa lahat ng mga bagay. At siya rin ang nagbigay ng buhay sa lahat. At ang katotohanan ito ay lubos na nalalaman ng mga anghel. Nakikilala ng mga anghel kung sino ang lumikha sa kanila. Kaya't sila ay nagpapatira pa at sumasamba sa Diyos na katunayan ng kanilang lubos na pagkilala sa dakilang lumikha ng lahat ng mga bagay. Ang mga anghel ay mga celestial beings. Sila po ay may mga taglay na kapangyarihan na totoong napakalayo sa atin po ng mga tao. They have supernatural and super spiritual power. Marami tayong mababasang mga talata sa Biblia na ang mga anghel ay mga makapangyarihang nilalang. At ang dahilan po kung bakit sila ay may mga kapangyarihang taglay dahil ang nag-iisang tunay na Diyos ang lumikha sa kanila. Hindi lamang po iyon, inawit ni Haring David, ang lahat ng mga bagay ay nagpapakilalang ang Diyos, ang dakilang may likha sa lahat. Kanya ring inawit, let everything that has breath praise the Lord. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Totoong-totoo, mga kapatid,
kapag tayo po ay tumingin sa mga bagay sa ating paligid, masasabi nating may Diyos talaga na lumikha at nagbigay ng buhay sa lahat ng ito. Hindi mangyayari at hindi magagawa ang lahat ng ito kung walang makapangyarihang kamay ng Diyos na lumikha sa lahat. Kaya hindi po pwedeng sabihin na ang buong universo ay bunga lamang ng isang malaking pagsabog. Hindi rin maaari na ang tao ay nanggaling lamang sa unggoy at nagmukhang tao na lamang dahil sa ebolusyon. Lahat ng bagay ay nalikha sa karunungan ng Diyos. Lahat ay kanyang ginawa at dinisenyo ayon po sa kanyang kapangyarihan bilang dakilang mangnilikha. Purihin ang tunay na Diyos na lumalang sa lahat. Bukod po sa isang tunay na Diyos, meron pa bang iba na may ganitong uri ng kapangyarihan? Atin pong basahin ang kasagutan sa Deuteronomio 32 at 39, ang salin po ng Contemporary English Version. Don't you understand? I am the only God. There are no others. I am the one who takes life and gives it again. I punish you with suffering, but now I will heal you, and nothing can stop me. Mga kapatid, tanging siya lamang po ang may ganap na kapangyarihan, exclusive and full authority na magbigay, kumuha at muling magbigay ng buhay. Sa mga bansa gaya po ng India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Indonesia at Sri Lanka, isa po sa pangunahing paniniwala at pinakamalaking relihiyon sa kanilang bansa ay ang tinatawag na Hinduism. Sa Hinduism, meron po silang kinikilalang tatlong pangunahing Diyos. Bagamat ang totoo, marami po silang kinikilalang mga Diyos. Ngunit may tatlo na pangunahin para sa kanila. At ito po ay tinatawag nilang Trimurti. Ito po ay binubuo ng mga sumusunod. Una, si Brahma, ang tinatawag nilang Diyos na lumikha. Siya ang lumikha sa buong universo. Siya ang kinikilalang mag-isip, nagplano, at gumawa ng paglikha sa lahat ng bagay. Ang ikalawa po ay si Vishnu. Siya naman po ang tinatawag na Diyos na nag-iingat at nagpapanatili ng kaayusan at katahimikan ng universo. Halimbawa, ang kaayusan ng mga planeta at mga bituin at iba pa. Ang ikatlo po ay si Shiva. Siya naman po ang Diyos na magwawasak at nagpapanauli sa lahat ng mga bagay na nasira at muling pagkabuhay na maguli o muling nagbibigay ng buhay. Siya po ang may kapangyarihan sa kamatayan. Halimbawa ay ang tinatawag na reincarnation, na kung saan pagkatapos ng tao'y namatay, pwede ba siyang mabuhay ulit gamit ang ibang katawan. Alam niyo po, itong kanilang kinikilalang Trimurti o Trinity sa ibang salita ay tatlo po lamang sa 33 Diyos na kanilang kinikilala at sinasamba. Napakarami po, di po ba mga kapatid? At bawat Diyos nila may iba't ibang katangian, kakayahan at kapangyarihan. Ibig sabihin, wala sa kanila ang exclusive and full authority sa lahat ng mga bagay. Ang kanila pong mga Diyos ay may iba't ibang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng isa ay iba sa kapangyarihan ng lahat. Ibig mong sabihin, hati-hati ang kapangyarihan ng kanilang mga Diyos. Hindi ganap, hindi buo ang kanilang kapangyarihan. Ang mga Diyos nila ay may limited authority lamang.
Kaya para makumpleto ang lahat ng katangian na hinahanap nila, kailangan nilang magkaroon ng napakaraming mga Diyos. Kailangan nilang magkaroon ng iba't ibang mga Diyos na kailangan nilang kilalanin at sambahin sa kanilang mga buhay. Kailangan nila ng napakaraming Diyos upang mapunan ang napakarami nilang mga pangangailangan. Pero sa atin po na mga magkakapatid, isa lang ay sapat na. Sapagkat ang isa na tanging nating kinikilala ay tunay na Diyos at ganap na Diyos. Nasa Kanya na po ang lahat ng mga bagay. Nasa Kanya na ang lahat ng kapangyarihan. Siya ay kumpletong Diyos. Hindi siya nangangailangan ng Kanyang kasama sapagkat sinabi niya, ako'y walang nakikilalang iba. Mga minamahal na mga kapatid, napakapalad po nating totoo. Dahil sa iglesia, mayroong isang tunay na Diyos lamang na ating kinikilala at sinasamba. At tanging siya lamang ang may ganap na kapangyarihan, an exclusive power and full authority na magbigay ng buhay, kumuha ng buhay, at muling magbigay ng buhay. Yan po ang pagpapakilala ng mga banal na kasulatan tungkol sa iisang Diyos na tunay. Ngayon, talakayin po natin, ano naman ang isang kapangyarihang taglay ng ating Panginoong Kristo Jesus? Ang sagot ay atin pong mababasa sa Juan Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 19 hanggang 21. Kasama po ang Juan 11:17, kasama po ang 43 hanggang 44. Atin pong basahin. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo lamang sa 3 araw. Datapot sa dalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Kaya't nang dumating si Jesus, ay naratan niyang 4 na araw na siya'y nalilibing. At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Siya na patay ay lumabas, na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing. At ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. Ipinahayag po ng Panginoong Kristo Jesus na ibabangon niya ang kanyang sarili mula sa kamatayan sa 3 araw. At siya ay muling mabubuhay. Ibinangon din niya si Lazaro mula sa kamatayan. Nagpapatunay ito na ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang sa kanyang sariling buhay, kundi maging sa buhay ng iba. Sa makatuwid, ano po ang kapangyarihang taglay ng isang tunay na Diyos na taglay din naman ni Kristo Jesus? At ano ang tiyak na kahulugan nito? Basahin po natin ang talata sa Juan 10:18. Sino man hindi nag-aalis sa akin ito, kundi kusa akong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Ayon po sa mismong pahayag ni Jesus, taglay po niya ang kapangyarihang magbigay ng buhay, kumuha ng buhay, at magbalik ng buhay. Sa kanyang pagkakatawang tao bilang anak, ipinakita po niya ang kapangyarihan na tanging ang Ama lamang po ang nagtataglay. Ito ay isang patunay na ang nag-iisang Diyos na Ama ay siya ring nahayag sa laman, si Kristo Jesus. Kaya ang Panginoong Kristo Jesus ang nag-iisang tunay at buhay na Diyos, mga kapatid.
Taglay niya ang kapangyarihan ng isang tunay at buhay na Diyos kahit na siya ay nasa pagkakatawang tao. Siya ay nabuhay na maguli upang patunayan sa ating lahat na siya ay hindi patay na Diyos, kundi isang buhay na Diyos. Ito ay isang garantiya na ang ating ginagawang paglilingkod sa Kanya ay hindi po mawawalan ng kabuluhan, sapagkat tayo ay naglilingkod sa buhay na Diyos. Marami po sa mga kinilala at kinikilalang mga Diyos ng mga tao ay mga tao rin. At ang mga taong ito na itinanghal ang kanilang sarili ng mga Diyos ay hindi na po umiiral sa ating panahon, sapagkat sila ay mga patay na. Ilan po sa mga halimbawa ay ang mga sumusunod. Una, mula po sa reliyong Buddhism ay si Buddha. At ito po ay sa pagkatao ni Siddhartha Gautama, isa pong prinsipe sa Lumbini. Sa panahong po ito ay kilala po sa tawag na Nepal. Siya po ay namatay sa edad na 80. At ang kanyang ikinamatay, mga kapatid, ay food poisoning. Pangalawa, si Alexander the Great. Tinatawag pong King of the Ancient Kingdom of Macedonia. Sa kanyang paghahari, naitala sa kasaysayan, ang kanyang kaharian ay naging isa sa pinakamalaking kaharian sa buong mundo. Siya po ay namatay sa Babylonia noon pong 323 BCE sa edad na 32 years old. At ang cause po ng kanyang kamatayan, mga kapatid, o yung cause of his death ay infectious disease. Ikatlo po ay si Caligula. Siya po ay isang Roman emperor. Itinanghal niya ang kanyang sarili bilang isang Diyos. At dahil dito, persahan po niyang pinasasamba ang mga tao sa kanya. Kaya nagalit, nalabis ang mga tao sa kanya. Kaya ang naging dahilan po ng kanyang pagkamatay ay assassination. Siya po ay pinatay ng mga tao. Ang mga ito po ay iilan lamang sa mga taong nagpakilalang mga Diyos. Ngunit mga nangamatay at hindi na muling nabuhay pa. Uulitin ko po, mga kapatid, ang mga ito ay mga tao na nagpakilalang mga Diyos. Pero ang Diyos na ating kinikilala, Diyos na nagkatawang tao at nagpakilala sa atin sa pangalang Kristo Jesus. Nagawa niya ito dahil siya ay makapangyarihan sa lahat. Magagawa niya ang anumang kanyang ibigin. Nang siya ay mamatay, siya ay muling nabuhay upang ipakilala siya ay isang tunay at buhay na Diyos. Bunga po ng katotohanan ito, paano po tayo dapat manindigan sa gitna ng iba't ibang maling paniniwala patungkol sa Diyos? Sa unang hari, 18 at 21, ganito po ang ating matutunghayan. At si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan sa dalawang isipan? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod nga kayo sa Kanya. At ang bayan ay hindi sumagot sa kanya kahit isang salita. Mga kapatid, alisin natin ang anumang pag-aalinlangan at piliin po nating sumampalataya sa tunay at buhay na Diyos na si Kristo Jesus. Sa araw-araw ng buhay po natin, tayo po ay nagpapasya. Maraming mga choices tayo na kailangang pagpilian sa ating pong mga buhay. Kung gayon, ipasya natin na sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, ang Diyos ang una at palagi nating piliin. Higit sa lahat, piliin nating
kilalanin at paglingkuran siya na tunay na Diyos. Huwag nating pipiliin ang mga Diyos-Diyosang walang kapangyarihang magligtas at tumulong sa atin, mga kapatid, sapagkat sila ay mga patay na Diyos, mga Diyos na walang kabuluhan at hindi naman umiiral, mga Diyos na katang-isip lamang at gawa-gawa ng mga imahinasyon ng mga tao, mga Diyos na buhat labang sa mga sabi-sabi, mga Diyos na hindi kayang makinig sa ating mga panalangin, mga Diyos na hindi makakita, hindi makahawak at hindi makalakad, na hindi makapagsalita. Ang mga ito ay mga walang kabuluhang Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Sabi po sa unang talatang binasa kanina, ito ang mga Diyos na hindi naman makatutulong sa atin. Adalahanin po natin ang lahat ng mga dakilang gawa ng Diyos sa buhay natin. At ngayon, ay magpasya po tayo. Ano ang dapat maging kapasyahan natin dahil sa pagkakilalang ito sa tunay na Diyos? Sa Deuteronomio, Kapitulo 30, ang bersikulo po ay 19 hanggang 20, ang salita ng Diyos. Sa araw na ito, tinatawag ko ang langit at lupa na maging saksi kung alin dito ang pipiliin ninyo, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Piliin sana ninyo ang buhay para mabuhay kayo ng matagal, pati na ang inyong mga anak. Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo siya at manatili kayo sa Kanya. Dahil siya ang inyong buhay. Kapag ginawa ninyo ito, mabubuhay kayo ng matagal doon sa lupaing ipinangako niyang ibibigay sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac, at Jacob. Piliin natin ang Diyos palagi. Palagi nating piliing mahalin, sundin, at manatili sa tunay at buhay na Diyos na si Kristo Jesus, sapagkat siya lang ang makapagbibigay ng buhay sa atin sa buhay na ito at maging sa buhay na darating. Mahalin natin ang Diyos ng totoo at tunay na pagmamahal. Dahil siya ay tunay na Diyos. Hindi niya deserve ang pag-ibig na hindi tunay, mga kapatid. Hindi karapat-dapat ang Diyos sa pag-ibig na hindi totoo. Kailangan ang pag-ibig natin sa Kanya ay tapat na pag-ibig, buhay na pag-ibig, o hayag na pag-ibig. Kaya't ibigay natin ang buo at tunay nating pag-ibig sa Kanya. Huwag tayong magtira kahit kaunting pag-ibig sa atin pong mga sarili. Ibigay natin lahat sa Kanya, mga iniibig na mga kapatid. Dahil siya ay buhay na Diyos, mararamdaman ng Diyos ang iyong pagmamahal, kapatid. Pagka sinasabi mo, Panginoon, iniibig kita, naririnig kang maliwanag ng Diyos. Pag sumasamba ka sa Kanya at inaawitan mo siya ng mga awit ng pagpupuri, nalulugod siya sa ginagawa mong paglilingkod sa Kanya. Sundin natin ang ating Diyos. Dahil hindi sayang ang ginagawa nating pagsunod sa Kanya. Ang lahat ng ating mga sikap, ang lahat ng ating mga pagtitiis at mga sakripisyo ay nakikita ng Diyos at tinatanggap ng Diyos. Ibigay natin ang buong pagtitiwala sa Kanya. Huwag tayong magduda sa Diyos. Huwag tayong mag-alinlangan sa Kanya. Kung susunod tayo at gagawin natin ang Kanyang mga banal na kalooban, makatitiyak po tayo na sa pagsunod natin, makakaranas tayo ng tunay na kapayapaan, kaligayahan at kasaganaan. Mga kapatid, manatili tayo sa Kanya dahil siya ang ating buhay. Huwag tayong aalis sa presensya ng ating Diyos. Huwag po tayong lalayo sa Kanya.
Huwag tayong aalis sa kanyang iglesia. Huwag po natin siyang tatalikuran kahit anuman ang mangyari, kahit anuman ang sitwasyon ng buhay, mahirap man ang ating mga kalagayan. Marami ng pagsubok tayong pinagdaraanan, sagana man tayo sa buhay na ito, nagtatagumpay man tayo o naaabot man natin ang ating mga pangarap. Huwag po natin kalimutan ang ating Diyos, mga kapatid. Huwag natin siyang tatalikuran kahit kailan. Sa halip, manatili tayo sa Kanya. Dahil siya lamang ang buhay natin. At siya ang bumubuhay sa atin. Siya lang ang kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Hindi natin matatagpuan ang totoong kaligayahan sa buhay na ito, sa mga kayamanan, sa mga karangalan, kapangyarihan, o sa anumang material na mga bagay. Marami pong tao sa mga bagay na ito hinahanap ang kanilang kaligayahan, pero bigo sila na masumpungan at maranasan ito. Tandaan po natin, mga kapatid, isa lang ang makapagsasatisfy sa atin. Isa lang ang kukumpleto sa atin. Isa lang ang bubuo sa buhay natin. Ang lumikha ng buhay, walang iba, kundi ang tunay na Diyos, ang buhay na Diyos na si Kristo Jesus. Ito po ang ating kabanal-banalang pananampalataya, ibasbas nawa sa atin mula ngayon at magpakailanman. Aba, Ama naming Hari, muli Panginoon, maraming salamat po at muli mo kaming binigyan ng mabuting pagkakataon na kami po ay patuloy na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan po ng paghahandog namin sa iyo ng isang banal na pananambahan na marapat lamang sa iyong dakilang pangalan. Salamat din po, Panginoon, sa mga aral na aming narinig na siyang inaasahan mong magpapasakdal sa aming mga pananampalataya. Panginoon, dalangin lang po namin, tulungan mo po kami na ito'y aming may sakatuparan, siyang aming malakaran habang kami po'y naglalakbay dito sa magulong sanlibutan upang kung magkagayon, karapat-dapat po namin tanggapin ang pangako mong buhay na walang hanggan. Panginoon, narito din po ang abuluyan na amin pong pinagsama-samang magkakapatid. Tawaran niyo po ng basbas at bendisyon upang ito po ay patuloy na magamit ng kasangkapang pangasiwaan sa pagpapalaganap pa ng Ebanghelyo upang makatawag pa po ng maraming mga tao na makakapiling po namin maglilingkod, magpupuri sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, ganito po namin dinadalangin na lahat at pinagpapasalamat sa ngalan mong Diyos at Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
natin pong tanggapin ang basbas ng Panginoon sa pagkasangkapan sa kanyang lingkod at sa bisa ng mga banal na salitang ito. Ang dakilang agape ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari nating mga magkakapatid, ang biyayang pagliligtas ayon sa panukalang walang hanggan na kanyang inihayag at binigyan ng halimbawa nang siya ay magkatawang tao sa pangalang Kristo Jesus. Gayon din naman ang pakikipisan at ang pamamatnubay ng kanyang banal na Espiritu ang siya daw ang ipagpala sa ating lahat na dumalo sa pagkakatipong ito mula ngayon at magpakailanman. Amen. Muli po, kapayapaan po ang sumaating lahat. Mga kapatid, let there be no delay. Hindi dapat na maantala. Ngayon ang kaaya-ayang panahon. Ngayon ang panahon ng pagdiligtas. Ating ipahayag ang salita ng kaligtasan sa maraming bansa, lahi, wika at mga hari. We care. Let us evangelize the world. Miswa po sa inyong lahat.